Yun. So, hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So, in this video is gagawa tayo ng tutorial kung paano natin malaman yung male at saka female ng ating mga parrotfish. Yun. So, before tayo mag-start guys, before tayo mag-proceed, shoutout muna pala kay Kindrex acquired from Bayumbong, Nueva Vizcaya. Yun. So, shoutout sa'yo idol. And ito na, proceed tayo guys sa topic natin. So kung tayo ay may balak mag-breeding ng mga cichlids or mag-keep ng cichlids, so dapat alam natin mag-gender ng mga alaga natin. Yun. So yung pag-gender lang naman ito guys, sobrang ano lang naman sobrang basic lang, sobrang simple lang. Malalaman agad natin. So size pa lang nila. Ayun. Titingnan natin yung size pa lang nila. Mas malaki yung male compare kay female. Yun. Pero pag hindi kayo hindi kayo sigurado diyan, dito kayo tumingin guys sa gilid. Dito. Yan. Dito niya, sa personal, medyo malabo lang yung cam natin. Pag tinignan nyo dito, may kulay orange or kulay yellow. Yan. Swak. 100% female yan. Pag mayroon kayo ditong nakitang yellow or orange. Dito sa gilid mismo, sa tinuturo ko. Yan. Yan. Swak na swak. Female talaga yan. Kasi yung male natin guys, pag ganun mo, wala kang makikitang kulay orange or nagkukulay pink dito. Dito na side. Yan. Diyan nyo talaga titingnan pag nag-gender kayo ng parrotfish. Yan. Sobrang simple lang. Yun. Tapos yung mga polar blue convict natin is ilalapag ko rin dito mamaya para makita nyo guys kung ano yung pinagkaiba rin ng female at saka female. Pareho lang sila pero mas makikita natin yung tinuturo kong kulay orange or kulay yellow dun sa gilid niya. Compare dito kay parrotfish nating platinum. Yan. Kasi ito medyo siya hindi masyado makita sa camera. Pero nagkukulay pink yan. Yan. Nagkukulay pink yan sa personal. Yan. Dito na side. Yan. Dito na side. So, si polar mamaya, yan papakita natin mas klaro yun. Yun. So, napakasimple lang guys. Ganun lang kayo mag-gender. Tingnan nyo lang dito. Dito na side. Yung male at saka female. Diyan nyo sila ma-identify. Yun. So, proceed tayo guys kay polar para mas makita natin and maintindihan natin. Yun, so dito na tayo guys kay polar blue. So linagyan ko ng ilaw para mas klaro sa atin kung paano sila ma-identify. Yan. So makikita natin guys yung tinuturo ko kanina, yun Yun, nagkukulay orange yan. Ayan Yan, nagkukulay orange or nagkukulay yellow. Yun Yan, kung makikita natin, nandiyan sa gilid niya Yan yung female na polar blue. Yun. Ayan kitang-kita. Yan yung tinutukoy ko na nagkukulay orange. Kulay orange or yellow ba yan? Ayan. So ganun lang guys, kasimple mag-gender ng ating mga cichlids. Pero pag titingnan natin yung male natin, lipat natin yung ilaw. Ayan. Tagilid ka. So wala tayong makitang orange dyan sa katawan niya guys. Ayun kumbaga makikita natin kulay polar blue lang siya. Ayun. So wala tayong makikitang orange dyan na nakadikit sa tiyan niya. Yan. So klaro tayo dyan guys sa pag-gender ng cichlids. Titingnan natin dito, kabilaan. Oops. Yun. Ayun kulay orange yung gilid ng polar natin na female. And yung male natin is wala tayong mapapansing kulay orange dyan. Yan, ganun lang, napakasimple lang guys. And mas malaki pa rin yung male natin. Yan tapos napakahaba ng mga dorsal niya compare kay female. Yun kitang-kita talaga. Yan yung tinutukoy ko, yung kulay orange sa gilid ng tiyan niya. Samantalang si male napaka-blue. Yan, mas matapang yung kulay niya compare kay female. Yun. So, I hope na nakuha nyo guys yung punto dyan. Yan. Kung paano mag-gender ng ating mga cichlids kung plan natin mag-breed. Yan. So, proceed tayo kay guys, kay convict. Yun, so andito na si convict natin guys. So halos magkapareho lang sila ng itsura ni polar blue. Yun nga lang, sa kulay nag-iba. Si convict naman kasi medyo itim yung kulay. Si polar is polar blue siya. Yan, si convict ganito yung kulay niya. Yan. So pag tiningnan natin yung female natin guys na convict, ganun rin yung sign. Ayun may orange sa gilid niya. Yan Oops, namamatay yung ilay natin. Oops, teka muna. Yan. Ayun
Yan, may kulay orange yung gilid niya guys. Ayun, makikita talaga natin may kulay orange siya. So, namamatay yung ilaw natin. Yan. Yan o. May kulay orange yung gilid ng convict natin na female. Yun. Samantalang si male natin, nandito, wala yan. Walang kulay. Yan, plain lang siya. Oh, gumalaw ka. Yan, plain lang siya. Kung makikita natin, wala tayong makitang orange katawan niya. Yun o. And pag tinignan natin ulit guys, sa size, mas malaki uli. Mas malaki uli yung male natin compare kay female. Yan, ganoon lang kasimple guys pag nag-gender tayo ng mga cichlids natin kung plan natin mag-breeding. Yun, napakasimple lang. Yun, so balik tayo sa topic natin guys. And pag plan nyo naman mag-breeding is napakasimple lang sila i-breed, promise. Sila na mismo nagbi-breed sa mga partner nila. Hindi na natin kailangan sila i-pares-pares pa. So sila na mismo naghahanap ng matitipuhan nila. Yun. So parang Oscar din. So sila na mismo naghahanap ng partner nila. Yan. So pag trip nila yung isang kauri nila, and na sila guys, makikita nyo yan, naglilinis sila sa gilid. Kung saang pinakasulok-sulok or kung makikita nilang safe sila mangitlog dun yan sila maglilinis, and dyan yan nila ilalagay yung mga egg nila. So dinidikit yan nila guys sa mga platform or sa mga loob ng PVC. So mas maganda pag nag-breed kayo ng polar, lagyan nyo ng mga PVC. Yun. Kasi dyan sila mangingitlog sa loob. And nyo na lang, wag nyo lang palagi tingnan yun, kasi medyo masilan yung mga ganitong isda. Pero advice ko sa inyo, pag nakita nyo na may itlog sila, magbilang kayo ng 4 na araw, and then pagka hatch nun, isaipon nyo, kunin nyo yung egg, kunin nyo yung mga fry nila. Yan, para after 2 weeks mangitlog sila ulit. Kasi kung hindi natin yun guys kukunin, tulad ng ginagawa ko, kinukuha ko talaga, binibilang ko lang yan, kumbaga ngayong araw nag-drop sila ng egg, so nag-lay egg sila ngayong araw, then after 4 days nyan mag-hatch na yung mga egg nila, magiging fry na, pero hindi pa yan talaga naka free swim, so tinatanggal ko na yan sa parent. Yan, ang ginagawa ko, sinasipon ko yan, pinapahigop ko sa hose para mahigop lahat ng mga fry nya. And yun, magbilang ka lang ng 2 weeks or hindi pa aabot ng 2 weeks, mangingitlog na ulit tong cichlids natin. Yan. Kasi kung hahayaan natin yung mga cichlids natin na mag-aalaga sa kanilang mga fry, matagal sila guys bago makaitlog ulit. Kasi hindi nila bibitawan yung mga fry nila hanggang hindi nila makikita na kaya na ng mga fry nila makipaglaban, or kaya na ng mga fry nila mabuhay na wala sila. Yun, ganun sila ka maalagain sa kanilang mga anak. Yun. Kaya kung gusto natin mag-breed, gusto natin magparami ng cichlids, so ganun yung diskarte natin guys. Pag nakita natin na naglilinis na sila sa isang sulok, so or mas maganda guys, lagay lang kayo ng mga flat na lagayan, kasi dun yan sila mangingitlog para makita nyo talaga. Kasi pag PVC medyo tago sila, hindi nyo mapapansin kung nangitlog na sila dun sa loob. Yan. So pag nakita nyo na nangitlog na, magbilang lang kayo guys ng 4 na araw. Pag nag-hatch na yan, kahit hindi pa nakapag pre-swim, pasaipon nyo na sa mga host nyo. And then once na nasaipon nyo na, lagyan nyo lang ng aerator, yung planggana. Yun. So after 3 days, magpi-pre-swim na yan yung mga fry nila. Pwede nyo na yan ilipat sa mas malaking tank para dun i-grow out yung mga fry nila. Yun, napakasimple lang guys. So wag natin hayaan na sila mismo mag-alaga sa kanilang mga fry. Matagal talaga, sobrang tagal. Siguro aabot pa ng 2 months bago ulit sila makapag-breed. Kasi hindi talaga nila yan bibitawan yung mga fry nila hanggat hindi nila makikita na kaya na ng mga fry nila makipaglaban sa mga kasamahan nila sa loob ng tank. Yun. Pero huwag kayong mag-alala guys na kumbaga may mga tankmate sila, mangingitlog dyan sila sa loob. Hindi yan makakalapit yung mga tankmate nila, kasi bantay sarado yan. Kung kakain si male, nakabantay yan si female. Palitan yan yung dalawa. Yun, hindi yan magagalaw. Kaya yun yung diskarte dyan, tanggalin nyo na after 4 days. Tanggalin nyo na sila guys, yung mga fry, para makapagparami kayo ng cichlids. Yun, so ganun yung diskarte dyan, makapagparami tayo ng cichlids. So ito yung mga male natin, kasi hindi kasya pag ipasok natin dito sa sa viewing tank natin, kasi liit lang ng viewing tank natin, ang lalaki ng mga male natin. So ganun lang guys. So usap pala tayo about sa
Si convict kaya niya mag-breed. So nakapag-breed siya kay polar blue. Pwede sila mag-breed guys. Ito puro to female. Ayan, makikita natin may mga dilaw or may mga orange yung gilid ng tiyan nila. Yan, puro to female. So si convict, pwede siya mag-crossbreed kay parrotfish na na kulay puti. Ito. Pwede siya mag-crossbreeding. Yan. So si convict si polar naman, basta pwede sila mag-crossbreeding. Pwede sila mag-crossbreeding na tawag dito, silang tatlo pwede mag-crossbreeding. So si convict pwede kay polar, si polar pwede kay convict, si convict pwede kay parrot, si parrot pwede kay polar. Yun. Kasi yung pagbibreed nila guys is isa lang. So nagle-lay egg sila. Yun, katulad ng Oscars at Angel. Yun, ganun sila mag-breed. So hindi sila katulad ng Yellow Prince. Ang Yellow Prince kasi is nasa bunganga, parang tilapia. Parang tilapia yan. Parang tilapia yan. Nilalagay nila sa bunganga, and ganun din yung mga Dimasoni. Yan, sa bunganga yan nilalagay. Yun. And sila naman is nagle-lay yan sila. So ganun, napakasimple lang guys. So I hope may nakuha kayong tips dito sa pagbe-breeding and pag-gender ng ating mga cichlids. Yan. So sobrang daming cichlids dito ngayon guys. Ito, yan, puro cichlids yan.